Ito ang mangga ng Gimaras. Ang isang kilo nito umaabot ng roughly 150 pesos. Ito naman ang Miyazaki Mango. Ang dalawang piraso nito naibenta ng 150,000 pesos. Opo, may 3 zero na nadagdag. Wait, teka lang. Yung mangga ng Gimaras, kinilala yan bilang isa sa pinakamasarap sa mundo. Pero itong isang ito, bakit parang kasing presyo na ng motor? May ginto ba yan sa loob? Well, wala. Pero bakit sobrang mahal ng Miyazaki Mango? Ang Miyazaki Mango ay galing sa Miyazaki Prefecture sa Japan. Hindi talaga native ang mangga sa Japan. Ibig sabihin, hindi siya originally tumutubo doon gaya ng sa Pilipinas, India, or Thailand. Pero may ginawa ang Japan. Hindi sila nagpakabog. Inaral nila kung paano magtanim ng mangga sa klima nila. Gumamit sila ng greenhouses para kontrolado ang init at environment, tapos hindi lang basta pangkain ang goal. Ginawa nila itong high-end na produkto, parang luxury item. Doon din nabuo ang pinaka-premium label nila na Taiyo no Tamago. Ibig sabihin, egg of the sun. At alam mo bang hindi lahat ng Miyazaki Mango pwedeng tatakan ng titulo na to? Kasi ang Taiyo no Tamago, parang honor student yan ng mga mangga. Pero ang tanong, paano nila ito itinatanim at inaalagaan? Ito, step by step. Una, greenhouse life. Hindi sila basta tinatanim sa lupa. Nasa greenhouse sila. Kontrolado ang init, hangin at humidity. Parang naka-aircon, pero halaman. Step 2, andyan yung isa-isang alaga. Ibig sabihin habang lumalaki ang bunga, nilalagyan nila ito ng net o lambat. Hindi to pang design ha. Ito ay ginagawa para kapag nahulog, safe landing. Step 3 naman, walang pilitan. Ibig sabihin, hindi sila pinipitas. Hinihintay nila na kusang mahulog ang mangga kapag fully ripe na. Bakit nila to ginagawa? Para maximum sweetness daw at maximum nutrients. Step number 4, super strict grading. Para matawag kasi na premium, at least 350 grams bawat isa. Dapat may 15% sugar content or higher. Tapos yung kulay at shape dapat perfect. Kapag nagkulang kahit isa sa mga kategory na to, bagsak. Hindi siya pwedeng tawaging luxury. Okay, gets na ang daming kaartehan na ginagawa. Pero bakit sobrang mahal? Simple lang. Mataas kasi yung effort na ibinibigay para itanim ito. And then, sobrang konti lang ng supply. At panguli, sobrang taas ng standards. Sa Japan kasi, ang prutas hindi lang pagkain. Ginagawa itong luxury gift. Parang alahas, pero edible. Ang tanong, magkano? Sa normal market, ang